Hello mga ka-Dears in Canada, isang magandang araw sa ating lahat. At today nga is Monday afternoon. At syempre, jobless, wala pa tayong pasok. Bali, sa Wednesday mag-start na tayo dun sa bagong work natin. At ayun nga, ito, lalabas tayo ngayon. Pupunta tayo sa Ford dealership. Papaservice ko muna tong si Corimao, tong ating SUV. At yun, bali pangalawang pa-service ko na to ngayong taon na to. At yun nga, yung nakaraang work nga kasi natin is medyo malayo sa bahay at medyo nasagad talaga yung ating mileage o yung milyahe nitong SUV. Pero this time around syempre mapapalapit na tayo sa bahay dahil yung bagong workplace natin is hindi naman kalayuan na sa tinitira natin, kaya makakamenos-menos na tayo. At yun, maganda na nga yung panahon namin ngayon dito. At dun nga pala kay Sir, nag-comment siya dun sa last video natin na spring pa lang. Tama ka Sir, siguro nasa Canada, nandito ka rin sa Canada, kaya medyo kabisado mo yung ating weather dito, season. So officially sa June pa lang magsisimula yung summer. Kaya sa iyo Sir, salamat sa pag-comment ha. At ayun mga guys, magdadrive muna ako at punta muna tayo sa sa dealership. Ng kotse mga kabayan, no? Acura yan mga guys, parang parang Lambo o kaya Ferrari. Tayo sa diretso na tayo sa service bay o service station. So, bali 2 o'clock yung ating service appointment, so okay na to, maagal tayo ng 10 minutes. So yun mga guys, andito na tayo sa loob ng service area at naantay lang natin na may malibreng service advisor para mag-attend ng ating kotse. May pipirmahan lang ako mga ilang documents, tapos pwede na akong mag-antay dun sa lounge nila sa loob. One eternity later. So yun, welcome back mga guys. So andito nga tayo ngayon sa workplace ni Mrs. at dito na lang ako dumiretso after natin matapos ng service. Almost 2 hours din yung inantay natin. At ayun nga, habang nag-aantay nga tayo kanina na matapos, meron tayong nakakwentuhan na kabayan din natin. Pilipina naman siya, Pilipina, babae. So magbabalik naman siya ng kanyang truck. Actually yung truck dito mga guys is katumbas sa Pilipinas ay pick up. So yung nakasanayan nating salitang pick up, dito truck ang tawag. Hindi ko rin alam kung bakit naging truck. Siguro dahil sa sa laki niya. Kaya yun, truck yung tawag. So ayun nga, para masimulan na natin yung topic. Medyo interesting kasing napagkwentuhan namin. Ang purpose ng pagpunta niya naman kasi sa Ford ay para magbalik nung nakuha niyang truck. Hindi dahil sa hindi niya kayang bayaran yung truck. Yung purpose ng pagbalik niya nun is uwi na siya ng Pilipinas for good, kasi nga 8 years na daw siya dito at yun nga, medyo hindi naging maganda or hindi naging friendly yung pamumuhay niya dito, or hindi naging friendly yung Canada sa kanya. Sa pagkakatanda ko, may mga ilang bagay siyang nabanggit sa akin. Kung siyempre tinanong natin kung bakit nasabi niya na hindi naging mabait sa kanya si Canada, kasi siyempre dito iba-iba yung iba-iba yung kapalaran ng bawat tao dito. May umaasenso, may nabibigo, meron din namang sakto lang. So yun nga, base sa kwento ni ate, siguro nga yung umpisa niya dito sa Canada medyo hindi naging maganda na. So nabanggit nga niya, yung tumatak talaga sa isip ko yung sa mga kwento niya is yung number 1 is yung healthcare. Kasi si ate, si kabayan, bali nagtatrabaho siya as dental assistant sa isang kilalang clinic din dito sa Calgary. Maganda yung clinic na yun, medyo may kamahala, pricey kumbaga.
Kaya nasabi ko maganda. Actually, marami kong kakilala na doon nagpapagawa ng brace. Sobrang ganda ng dental clinic. So maganda yung trabaho ni ate. Isa siyang dental assistant. At sa Pilipinas ay isa siyang dentist. So at least nagamit niya. Yun nga lang, bumaba ng isang level, naging assistant. Pero okay naman daw sa kanya, wala naman problema yun. Ang mahalaga, meron siyang maayos na trabaho dito. Yun nga lang, umabot din daw talaga sa point na kailangan niya magdesisyon na umalis na lang at mag for good. Kasi nga, ito nga, yung mga dahilan na natandaan ko sa kwento niya. Number 1 is yung health. Kasi si ate, si Kabayan, meron siyang dinaramdam, meron siyang parang sumasakit yung kaliwang tenga niya. Parang walang marinig. So, ang nangyari, sa sobrang bagal daw ng healthcare system dito, yung pagpapa-appointment sa isang espesyalista ay inabot siya ng 6 na buwan para matignan or bago matingnan ng isang espesyalista. Yung family doctor naman, ang ginagawa lang kasi noon is taga-issue lang sila ng mga blood test, mga blood works, taga-interpret ng result. Tapos kapag ka talagang medyo nangangailangan ka na ng emergency assistant or kailangan mo ng emergency surgery, doon ka palang makakapasok or makakatungtong sa ospital. So sa case nga natin nga hindi naman pang walk-in yung condition niya ng mga time yun, yung sabi niya. So kailangan daw talaga niya matingnan ng isang espesyalista. At yun nga ang napayo sa kanya ng kanyang family doctor, i-refer siya sa isang ENT. At sa sobrang tagal, 6 months yung inabot bago siya natingnan ay na-infection. So yun yung number 1 na naging kung bakit medyo tinabangan siya dito. Medyo yun, parang malala na yung sakit bago pa lang siya matingnan. Tapos pangalawa is yung hindi na niya kayang i-afford yung rent dito sa amin sa Calgary. Medyo nagtaasan na rin naman talaga. Nabanggit ko naman yun sa mga nakarang vlog natin, or may mga YouTuber din or content creator na nandito sa Canada na kadalasan is ang topic is yung mga tungkol sa presyo ng ng rental dito or rental properties dito sa Canada. So siguro naman aware kayo sa mga presyohan. So yun yung naging isang factor nabanggit ni ate na parang halos lahat ng hindi naman lahat, exaggerated naman lahat. Parang siguro sabi niya half ng kanyang sahod ay sa rent na lang napupunta. Siguro every year kasi dito nagtataas. Depende sa nasa kontrata rin kasi minsan yun na pinipirmahan ng nagpaparent at nagre-rent. So may ilang percentage na tataas siya every year. Depende na lang kung gaano kabait yung iyong landlord. So yun yung pangalawa, at halos medyo malaking chunk ng sahod niya ay napupunta din sa rent. Tapos yun nga, meron pa siyang sinabi na dito yung lugar na tinitira niya is sa downtown, somewhere in downtown. Hindi na ako magbabanggit ng eksaktong lugar sa downtown, pero yun, medyo unsafe yung kanyang area kasi 2 beses na siyang nabiktima ng car theft. Unang-una yung sedan pa yung kotse niya nung hindi pa daw siya nagpapalit ng truck, ay kinuha or ninakaw yung catalytic converter ng kotse. Dito kasi sa Canada, talamak yun. Especially parang sa Edmonton, doon ko madalas marinig na uso yung pagkuha o pagnanakaw ng catalytic converter. So tatakbo pa naman yung sasakyan natin, yung kotse natin kahit wala yun. Yun nga lang, medyo magkakaroon ng check engine, magre-reflect dito sa dashboard natin na yung check engine na sign. Yun nga lang, medyo may kamahalan din talaga yun, kaya kadalasan yun yung ninanakaw ng mga kawatan dito, yung catalytic converter. Tapos yung pangalawang incident na nangyari sa kanya is nabasagan siya ng salamin or ng window at nakuha yung kanyang iPad at laptop.
Actually, marami na rin ako napapanood sa YouTube, mga nangyayaring nakawan or minsan pa nga carnapping eh. Kadalasan sa Toronto, yan doon ko na papanood yung mga YouTuber din na halos na biktima ng car theft. Parang dito sa amin sa Calgary, medyo nangyayari pa rin naman, kaya lang hindi siguro ganun kalala. Pero yung mga yan, pagkuha ng mga catalytic converter, marami akong naririnig dito sa Calgary. At kahit saan naman sigurong lugar, yun nga lang, sa hirap kasi ng buhay ngayon dito. Ganyan talaga yung ganyan talaga yung nangyayari. Parang wala na lang pinipili, wala silang pakialam kung alam mo yun, kung ikaw yung maperwisyo o sila, basta sila may survive nila yung pang araw-araw nila kahit sa masamang paraan. Ayun, tapos yung panghuli, medyo ito yung nakapag-disappoint talaga sa kanya, yung kasi si Kabayan, si ate, hanggang ngayon 8 years niya, hindi pa siya permanent residence. So nahihirapan siya sa pag-apply ng PR kasi nga pabago-bago yung pathway, maraming batas na inilalabas, pabago-bago. Kapag napalitan yung namumuno sa immigration, yung parang ano ba tawag yun? Basta yung head ng immigration, naiiba yung rules, nababago. So nahihirapan siyang kumuha or mag-apply ng kanyang permanent residency. Kaya siguro sabi niya hindi talaga siya para dito sa Canada. At yung 8 years na pag-stay niya, naging okay naman siya, naging happy naman kahit papaano, kahit yung weather medyo, especially kapag ka winter medyo depressing kasi siya lang andito yung kanyang isang anak ay nasa Pilipinas at hindi niya na, kasi nga hindi pa siya nakakapag-adjust. Sa tingin niya medyo mahihirapan mag-adjust kapag may kasama pa siyang alagain. Bata pa raw kasi yun, nasa parang 8 or 9 years old. So hindi muna niya talaga pinilit dalhin dito hanggat hindi siya settle down, which is okay naman, magandang desisyon kasi nga syempre problema pa yung pag dinala niya dito, yung mag-aalaga. Pagka ganun kasi kabata or kaliit, pagka school, kung di pa nag-i-school yun, kailangan may pasok sa daycare. Dito kasi hindi mo pwedeng iwanan sa loob ng bahay mag-isa yung bata. Sa inyo, di siguro okay lang, sa nanay, sa anak mo okay lang, pero ang magre-report kasi sa iyo yung kapitbahay. Marami kasi dito na syempre concern sa mga nangyayari sa mga kapitbahay nila, ganyan. Pag napansin nila na walang naiiwan sa mga anak mo, sila na mismo tatawag sa sa parang social worker, magkakaroon ng investigation, mapapasama ka pa, parang ayun, basta mahabang proseso pagdating sa ganun. So good choice din, good move din yung ginawa ni ate na yun. At least sarili lang muna niya iniintindi niya dito. Ayun, medyo problemado din siya sa kanyang residency, kaya siguro nga daw kaysa mag-google pa siya ng ilang taon pa, uuwi na lang siya nang hindi nasasayang yung kanyang panahon dito. So yun nga, si ate, si Kabayan, base sa pagkilatis ko sa kanya, siya siyang family oriented na tao. So nabanggit din niya sa akin yung sentiment niya na yun nga, dito din daw kasi sa Canada parang napakahirap umuwi ng Pilipinas kung kailan mo gustuhin. Kagaya niya, parang sa loob ng 8 taon na pag-stay niya dito sa Canada, isang beses pa lang siya nakauwi ng Pilipinas. Yung pa yung panahon ng COVID nung nawala yung kanyang nanay. Alos pares kami ng sitwasyon ni ate. Yung sa akin naman, tatay ko yung nawala nung panahon ng COVID. Kaya lang ako, hindi talaga ako nakauwi kasi nga nung kinausap ko yung company namin, 2 weeks lang talaga yung binigay sa akin. At especially nung case ko nun, bago pa lang ako sa work. So hindi ako pwedeng makipag-bargain na ng bakasyon. Kung ano lang sabihin sa akin, yun lang. Otherwise, kung pipilit ko yung sa akin, bibigyan nila ako, pero kabahan na ako. Kasi sigurado pagbalik ko, wala na akong trabaho ang dadatnan. So, ayun, buti na lang naintindihan ng mga kamag-anak ko, ng magulang ko, ng nanay ko na ganun yung case ko. Pero yun, si Kabayan, si ate, swerte siya kasi kahit paano nabigyan siya ng 3 weeks. Pero napaka-liit or napaka-iksi nung 3 weeks na yun. Especially kapag may nawala yung mahal mo sa buhay, parang hirap. So yun nga,
Number one, yung limited yung araw o yung linggo ng bakasyon mo. Unlike sa Middle East, talagang pagka 1 year ka, 1 month, 1:1. Pag 2 years, 2 months, parang ganun. Tapos, yun pa, pangalawa, yung pamasahe. Ito yung pinakamasaklap yung presyo ng pamasahe. O yung plane ticket pa uwi ng Pilipinas. Ito, hindi naman namin to kontrolado, hindi naman natin to kontrolado dito. Yung ibang kabayan natin, halos ang ginagawa na lang para talaga makamenos is pinipili nila yung maraming layover. Hindi naman marami, yung parang sakto lang kasi sa ganung paraan medyo may matitipid ka rin naman. Kumpara naman sa pipiliin mo yung isang direct flight na napaka-costly ng pamasahe. Titipid mo nga yung oras mo pero yun nga, butas naman yung bulsa mo sa pamasahe. So yun yun, ticket, ayan, number 2 yan, na medyo masakit sa bulsa. Buti nga nung last year nung kami naman yung uuwi, okay naman yung aming pambili na yung aming ticket. Nga lang may mga bagay kami no na dapat kailangang unahin muna na biglang sumingit sa sitwasyon kaya hindi rin kami natuloy umuwi. So unlike sa Middle East, yung mga ito hindi naman comparison na babanggit ko lang kasi sa Middle East yearly yung uwi namin, hindi namin problema yung pambili ng ticket. Yun nga lang pagdating dito sobrang laki ng adjustment. Yun nga, parang di ko rin maiwasan na mabiro si ate na parang lahat ng struggles na naranasan na, or nararanasan ng isang tao dito halos nasa yun na din lahat at naranasan mo. Nga lang kasi medyo talagang kapag kayo nasa sitwasyon ko at nakakarinig kayo ng ganong kwento sa isang kabayan na kagaya natin, medyo talagang medyo nakakalungkot lang din. Minsan kang nangarap na parang reality versus expectation, parang ganun, or vice versa, parang kasing ganun yung sitwasyon na pagdating mo dito nangarap ka lang pero parang nabaligtad lahat ng pangarap mo, parang imbis na maging okay parang naging mahirap pa para sa'yo. So parang nakakalungkot lang pakinggan yung kwento niya, pero somehow masaya na rin ako kasi nga syempre nakikita ko naman sa mukha niya yung excitement sa pag-uwi ng Pilipinas. At yun nga, bata pa naman siguro si ate at meron pa siyang iba pang pangarap para sa mga pamilya niya, lalo-lalo sa anak niya. Kaya yun, sa'yo ate, alam ko magsasubscribe ka dahil yun ang sabi mo. Ngayon pa lang sinashoutout na kita. At kung makarating ka ng Pilipinas, ayun, kamusta na lang sa mga kabayan natin dyan, at sana kung saang lugar ka man dalhin ng kapalaran mo, yun lang, tibay lang din ang loob. Sigurado kung ano yung naranasan mo dito sa Canada, yun yung magpapatibay ng ng sarili mo para sa pangarap. So yun nga mga guys, paano hanggang dito na lang muna itong ating vlog para sa araw na ito. At dun nga sa mga bago pa lang din dito sa channel natin, ay may isa lang po akong pakiusap na sana wag natin kalimutan mag-like, share and subscribe. At sa mga subscribers naman natin na patuloy na tumatangkilik at nanonood ng ating mga vlogs, maraming salamat. At sa mga comment nyo, we really appreciate it po. At paano mga guys, isang magandang araw na lang sa ating lahat at God bless everyone.